Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong pag-analyze nitong inyong mga treasure markers. At meron tayong natanggap dito mga magagandang markers. Bago natin yan i-analyze, shoutout muna tayo. Shoutout kay Intensity 7521, Joselito Kahadi. Shoutout kay Kawan Heart TV, Rimilito Katamura, Victor Aliaga. Shoutout din kay Oliver Albaracin, kay Glenn Mario Elben Pomaran, Dennis Mordino, User WP5, kay Rochelle Rose Tindoy, kay Kawan Heart, Pedrito Ray, Arnel Lapor, Diore Dinsorino, okay, kay Cesar Pipino, Tito Asas. Shoutout din kay Cirilo Jaom, Barbers 267, Jo Marie Abelia, Madan Canonigo, Elmer Lozano, and lastly shoutout kina Ariel Maestrado, Gerald Lanterna, kay Turio Bulsao, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa inyong lahat mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Ang unang i-analyze natin dito ay itong left foot mark na walang mga daliri na nandyan sa ibabaw ng malaking bato na yan. Okay, at bago tayo mag-umpisa, atin muna pakinggan ang sinabi ni Katiyats. Yung footmark na sinasabi ko sa iyo po. Dito naman maliit lang na bato yan. Mga 1 yards lang po yata yan. May dat lang siyang maliit dito. Yan. Tapos dito medyo lubog siya. Ito lang ang makatabing bato niya, maliliit. Medyo madamo lang po. Yan, may butas sa kaunti. Tapos yung banda doon, ilog na maliit yan, na pag malakas ang init, natutuyo. Tapos banda doon naman, sa baba niyan, yung malaking ilog na, kumbaga ay parang literwa yung tsura ng tubig. Tapos ito yung makasama niyang bato. Ayan, maliit lang yan ang bato. May butas siyang maliit. Ayan. At ito naman, yung guhit na yan, may guhit dyan. Dito na malapit sa malit na sapa. Ito, may 5 bato. Sa gitna yung isa. 1, 2, 3, 4. Yung isa nasa gitna. Yung maliit na sapa. Sa baba, madamo nga lang. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap mga magagandang marker ito. Ito'y perfect na parang hamburger marker, jackpot. Okay, at ito naman ay ito yung nasa video na left foot mark. Okay, so unahin natin itong left foot mark kasi ito yung nauuna sa video. Ibang may-ari nito, merong 3 lahat yata ang may-ari ng video at ng litratong narito. Okay, so left foot mark, ibig sabihin ay stop. Kasi kapag nagmamarcha ang mga sundalong Hapon, yung left foot mark, yung palagi ang stop sa kanila. Yung unang hakbang ay kanan, and then ang pag tumigil, left yung unang titigil na paa kapag sila ay nagmamarcha. Kaya ang left ay hindi ka na pupunta sa malayo. It's either under sa bato or in front sa bato. Okay, ngayon kung sa front ng bato ay merong 2 paraan. Yung una ay ang pagsukat ng haba ng paa.
Sabihin natin yan ay 10 inches. Example lang yan. So 10 inches is distance yan na magiging 10 meters in front. Okay, kaya kung ito yung footmark na kaliwa, left, pupunta tayo dito sa layo na 10 meters. Kung 10 inches man yan, pero kung 7 lang. Okay, so dito ang hukay. Ngayon, ang pangalawang paghanap niyan ay right sa pinakamalapit na sa kanyang front. Kaya kung ganito ang bato na may marka na footmark sa ibabaw, so dito lang ang hukay sa harapan. Dumistansya ka lang ng kahit half meter or 1/2 meter at diyan maghukay. Ang purpose ng distansya ay para hindi gugulong ang bato sa hukay nyo. Didistansya tayo, pwede lang naman na kung treasure under the rock yan, ay pwede tayong magganyan, mag-L or drifting, pwede tayong mag-drift papunta sa baba ng bato kung saan nandyan ang ating target. Okay, so left footmark, meaning yan ay volume of treasure in front. So ang ibig sabihin ng in front ay pwedeng 10 meters, 7 meters, depende sa sukat ng paa na yan. At in front, literally ay sa front talaga. Kaya dalawa lang ang paghanap niyan. It's either dito sa front or dito sa 10 meters. So dito mag-test dig front at 10 meters, dalawa lamang. Okay, ngayon balikan natin itong hamburger na to. Bilog na bilog. So kung bilog, walang direksyon ang bilog. So ibig sabihin ng walang direksyon ay 0. So 0 distance, 0, walang gagawin kundi dito lang tayo sa sentro. Hukayin natin ang sentro nito. Kaya ito ngayon nakapatong lang sa tingin ko. Pinatong lang ito, at kung napansin nyo ay square itong pinatungan niya. Ano bang ibig sabihin ng square? Yan na yan. Yung square na yan, kung yan man ay makapal, hukayin nyo yan mga katits. Kung yan ay makapal, merong kapal na 1 meter. 1 meter ang kapal niya na nakabaon sa lupa, ay litson na kayo, mag-celebrate na, kasi yan ay concrete box. Okay, kwadrado kasi yan tingnan. Pag tinanggal nyo ito'y takip lamang. Pag tinanggal nyo ay may butas yan sa gitna. Itong kwadradong bato na to, yan ang lalagyan. Okay, kaya kung makapal yan, pero kung manipis, yan ay lapida. Ibig sabihin sa baba pa yan. Okay, drawing natin. Kung ito yung bato na kwadrado, at dito nakapatong itong hamburger. Okay, pag tinanggal nyo yan, ang matira diyan ay itong simento. Ibig sabihin ay ganito. Ito'y lupa at nakabaon yung kalahati niya. So siya ay concrete box na lalagyan ng merong laman ito. Kaya automatic na yan na jackpot. Ngayon, kung manipis lang yan na isang dangkal lamang ang nipis niya, so ibig sabihin ng manipis, so manipis siya ganito, ay hindi siya pwedeng lagyan kasi manipis. So ang mangyari kapag manipis siya ay pupunta pa tayo sa baba. Maghukay pa tayo dito sa baba niya
Okay, sa lalim na 2 to 4 meters. 2 to 4 meters ang lalim. Meron na tayong matagpuan dyan. Ito ay isang giveaway treasure. Okay, so treasure under automatic. Hindi na ako magsasabi pa ng sa unahan pa. Okay, pero palagay ko ito'y part lamang ng marami pa dyan sa site. I-try nyo pag tingin itong mga kanto. Ito, lahat ng mga kanto niyan ay pointer. So dito may kanto din yan. So tingnan yan kung saan nakaturo sa unahan. Ito rin. Kasi may mga kasama pa ito, hindi ito pwedeng nag-iisa. Dito nga parang bato ito. Tingnan nyo nga yan kung anong itsura niyan. Parang buhaya na nakalubog dyan. Okay, so pero dito, ito'y jackpot marker na. Klarong-klaro, kwadrado itong pinatungan na bato ng bilog. So yan talaga ay treasure marker. Kwadrado, and then may bilog. Pwedeng may butas yan dyan sa baba. At pwedeng may chamber ang bato na yan. Okay, pwedeng makapal siya. Pero kung manipis, sabi ko kanina, hukay pa kayo pababa for 2 to 3 meters. Okay, ito naman, puntahan natin to. Ibang may-ari nito. Ito'y 3 deposito, isang malaki, 2 maliit. Okay, so ang tanging pointer niya ay ito. So papunta roon. Baka ito ang papunta, itong isa naman ay dito. At yung isa naman ay pwedeng dito siya sa south. Okay, meron ding, okay, yan ang yung mapa. Meron ding malaking paa. Ito, ano ba yung hugis na ito? Ito yung left foot mark. Like that, left foot rock. Hindi ito mark, kundi sculpture talaga ito. So, left foot. Ganon din, pwedeng sa ilalim niyan or dito lang sa front ang paghanap niyan. Okay, ngayon, balikan natin ang sketch map ni ka-TH. Ito yan. Meron pala siyang malaking footmark. Malaking footmark ito. Iba yung footmark kanina na ina-analyze natin sa video. Yun ay maiksi lang. Ito ay 60 cm. So ito ay nasa 20 inches. So napaka laki niya. So 20 inches. Okay, so kung 20 times sa 20 meters, convert to 20. So 20 meters din sa ating conversion ng 20 inches. So malayo siya, lalagpas siya sa mga bato na yan. Doon pa yan sa unahan. Kaya hindi yan dapat i-convert natin sa meters kasi nandito lang yung kasama niya. Yan ay 5 meters lang pala galing dito. So ang item ay narito lamang ang item sa banda rito. Okay, kasi ito'y 3 separated ito. 3 item nakabaon sa lugar na ito. Kaya kung triangulation natin ito ay pwedeng ganito. Pwedeng isa sa malaking footmark, isa rito sa batong may 3 tatak, at isa dito sa may original footmark, itong pinakauna. Okay, so unahin muna natin itong footmark nya. Okay, ang footmark, sabi ko kanina ay pwedeng in front lamang siya kasi left footmark. So dito lang 1 meter lang ang distance. Tisdig na kaagad yan. Okay. Ngayon itong dito 2 dot,
wala siyang direksyon, pero siya ay nakatingin. Ito ang kanyang tinitingnan. Ito'y parang right foot mark na maliit. So pwedeng narito sa ito ang isang item, pangalawa. Kasi ano ba ang kasama ng left foot mark? Di ba right foot mark? So merong laman ito. So pwede yung maliit na bato na yan ay treasure under sa ganyan. So meron tayo dito, ito yung ating pangalawang digging spot under sa kanya, kasi yan ang pinupuntirya nito. Ngayon kung papunta naman tayo dito, ito ang pinuntirya niyan, at dito rin nakaharap yung paa. So treasure in front sa malaking paa. Kanina sabi ko sa bato ay treasure in front. So ito yan. Sa baba ng bato na ito. Dalawang butas na yan ay pwedeng lalim yan ng pagkabaon. Pwedeng 10 meters or 2 meters. Okay, so para sa aking analysis, ang treasure ay 3. So meron isa sa front nitong paa. So dito lang yan. So ito yung number 1. Kulayan natin ng pula. So ito ng number 1 sa front. Ang number 2 ay ang tinitingnan ng mata, ito. So ito yung number 2. At ang number 3 ay ito naman. Sa front nitong malaking left foot rock. Left foot shape rock. Ito. Ito'y kaliwa. So nasa harapan pa rin niya. So pareho sila ng tinuturo nitong dalawang dot, papunta yan dyan. Kaya ito ang ating number 3 digging spot. Okay, dagdag nyo lang sa inyong analysis mga katits. Kung alin ang tumugma sa inyo, yun ang unahin nyo. Para sa akin yan ang aking the best analysis for your site. Ako'y magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat mga katits. Perfect.